Mga ka-RSP, sa panahon ngayon, hindi na excuse ang pagiging busy para kumain ng healthy. Kaya naman, isang negosyo ang patuloy na nakikilala dahil sa kanilang diet meal delivery service. Kaya tara, samahan niyo po kami at alamin kung paano nagsimula, lumago at naging successful ang business ni Jamie ang It dito sa Negosyo Tayo. Nag-start actually yung business back 2017 siya. Pero before, I have a business talaga na iba. Mga food part, I think nauso kasi yun before. And then parang nung nakilala ko yung naging partner ko, doon kami nag-decide na to try yung mga diet delivery. We cater the whole Metro Manila and also some part of North and South ng Metro Manila. It's a 5-day meal plan wherein nagsaserve kami from breakfast, lunch, dinner, and also meron din siyang parang kasamang mga snacks, and then meron siyang pang-detox na parang dried na mga fruits. Actually, we deliver, we have 2 delivery schedules. We have night before and then we have morning po. Normally, nag-order yung mga clients namin through online. Galing doon, pwede sila mag-send ng message sa amin. And then we have a customer service team naman na kumbaga almost 24 hours din talaga na nagbabantay para sumagot ng mga inquiries. Actually, yung partner ko yung nag-influence sa akin. Sumubok kami, pero mahirap talaga. Kasi kung sisimulan namin yung negosyo, nung naalala ko ngayon negosyo namin, nagsimula lang sa bahay. As in, nagluluto lang sa bahay, kaming dalawa lang, tapos may isang helper lang. Until, yun na nga, siguro lumaki, then nagsubok lang din talaga. Akala lang din ng tao, mahal ang healthy food. Although the company, ang goal talaga namin, it's not just about serving healthy food, but also serving affordable but quality. Kasi ngayon, ang iniisip ng mga tao, di ba, pag sinabing healthy, walang lasa, tapos hindi makulay, malungkot, pero yun yung naging goal ng company. I think yun yung naiiba kami sa ibang mga competitors namin. Marami kami naging challenges, lalo na nagsisimula kami. Kasi lahat kailangan i-discover namin. Paano namin mapipili sa mga kliyente namin? Ano ba yung gusto nilang kainin sa ayaw nilang kainin? Pero syempre, habang tumatagal, nalalaman din naman namin. Nag-work ako before sa hotel. Sales ang work ko dati. Pero siguro masyado lang ako nangarap na parang isang araw gusto ko talaga ng sariling negosyo. Pero syempre, yung overnight din eh. Hindi magiging madali ang lahat. Tingin ko, nakatulong yung naging trabaho ko. Siguro pasalamat ko na lang din sa dati kong trabaho na kaya rin ako siguro hindi man masabing gumaling pero natuto para matutunan ko kung paano patakbuhin ng isang negosyo, sariling negosyo. Siguro ang tip ko lang, kailangan talaga sigurado ka sa gusto mong gawin. Kailangan determinado ka kasi hindi madaling gumawa ng negosyo. Sa umpisa, mawawalan ka na ng gana. Dumating din kami sa ganung punto na wala na kami ng gana talaga na parang kailangan namin ibenta yung mga gamit namin para lang masustain yung renta namin dun sa unang komisari namin. Pero sipag at syaga lang talaga. Kasi mag-harvest ka rin talaga eventually.